Sa isang tahimik na paaralan sa lungsod ng Paris, pinagmamasdan ni Sid ang grupo ng mga babae kasama ang kanyang kaibigang si Pierre, na natatawa sa kanyang asal dahil lubos na nahuhulog ang loob ng binata kay Angie, ang bagong babae sa kanilang klase. Upang mapabilib ang babae, sinubukan ni Sid na gumawa ng trick gamit ang kanyang skateboard. At kahit matagumpay niyang natapos ang talon, nauwi pa rin siya sa pagbangga sa isang basurahan. Dahil nakakatawa ang buong pangyayari, lumapit si Angie upang ibalik ang skateboard ng binata. At matapos siyang makatayo, inalok niya ang bagong dating naipasyal ito sa lungsod. Pumayag ang dalaga sa ideya at hiningi ang phone number ni Sid, ngunit wala itong cellphone. Agad namang lumapit si Pierre upang tulungan ang kanyang kaibigan, sinasabing kinailangan ni Sid na kanselahin ang dati nitong numero dahil sa isang nakaraang relasyon. Dahil dito, nagpaalam si Angie sa dalawa at sinabi sa binata na kontaken siya kapag mayroon na itong bagong telepono. Makalipas ang ilang sandali, umuwi si Sid at kinausap ang kanyang ina, sinasabing kailangan niya ng tulong upang makabili ng isang mahalagang bagay. Kahit nalilito sa biglaang hiling, ibinigay ng kanyang ina ang perang hawak niya at sinabing iyon na lamang ang lahat ng mayroon siya sa ngayon. Pagsapit ng gabi, nagmamadaling pumunta si Sid sa kanyang trabaho sa isang diner sa lungsod kung saan siya pinagalitan ng kanyang boss dahil sa kanyang pagkahuli. Upang maiwasan ang anumang komprontasyon, nagsorry ang binata sa nangyari at nagtanong kung maaari siyang pautangin ng kanyang boss ng bahagi ng kanyang sahod dahil kailangan niya ito para sa isang mahalagang bagay. Ngunit wala itong pakialam at binigyan lamang siya ng pekeng €100 na papel, habang tinatawanan ang kanyang reaksyon. Kinabukasan, pumunta si Sid sa isang antique shop at nagtanong kung may binibente silang murang cellphone. Agad na nag-alok ang nagbebenta ng maraming iba't ibang pagpipilian sa kanyang customer, ngunit sinabi ng binata na €30 lamang ang pera niya. Napagtanto ng nagbebenta na matagal na nilang itinatabi ang isang device, kaya nagpasya siyang kunin ito. Pagkakita sa isang kakaibang customized na phone, natuwa si Sid at sinimulan ng lalaki na isa-isahin ang mga specifications ng telepono. Sinabi ng lalaki na kahit €500 ang orihinal na presyo ng phone, tatanggapin na niya ang €30. Kaya nang walang pag-aalinlangan, nagpasya ang binata na bilhin ito. Ngunit nang kunin ni Sid ang cellphone, napansin niyang hindi ito gumagana. At dahil nakakatawa para sa nagbebenta ang sitwasyon, ipinaliwanag niya na alam na niya iyon noon pa at sinabi na maaari pa rin itong gamitin ng binata bilang pangpa-impress. Tinitigan ng binata ang telepono, ngunit bigla itong tumunog, na nag-iwan sa kanilang dalawa na gulat dahil tila gumagana pa rin ang device. Sinubukan ng salesman na kunin ito mula kay Sid, ngunit mas mabilis ang binata at agad siyang tumakbo palabas ng tindahan. Makalipas ang ilang minuto, nakipagkita si Sid kay Pierre sa schoolyard at matapos nilang pagmasdan si Angie ng ilang sandali, ipinakita ng binata ang kanyang bagong telepono sa kaibigan. Tiwalang makukuha niya ang numero ng babae, lumapit ang binata sa grupo at sinabi na mayroon na siyang bagong cellphone upang makapag-usap sila. Ngunit nang mapansin ng mga babae ang kakaibang itsura ng device, pinagtawanan nila ang binata at umalis kasama si Angie, na minamaliit pa ang kanilang kalagayang pinansyal. Upang pagaanan ang loob ng kanyang kaibigan, ipinaliwanag ni Pierre na ang mga babaeng iyon ay mga gold digger lamang. Sa laboratorio ng paaralan, sinimulan ni Virgil at ng kanyang grupo ng mga pasaway na istorbohin si Sid at ang kanyang kaibigan, na nauwi sa away sa gitna ng silid. Agad na dumating ang guro upang patahimikin ang mga estudyante at sinimulan ang kanyang paliwanag. Sa sandaling iyon, kusang nag-activate ang cellphone ng binata at nagsimulang mag-dial, dahilan upang makatanggap ng tawag si Margot, isa sa mga kaibigan ni Angie. Nalilito, sinagot ng dalaga ang tawag upang malaman kung sino iyon, at bigla siyang nakarinig ng kakaibang boses na parang demonyo na unti-unting kumokontrol sa kanyang mga kilos. Binuksan ni Margot ang Bunsen burner sa kanyang mesa at ginamit ito upang sindihan ang buhok ni Clemens, isa sa kanyang mga kaibigan. Nang mapansin ang apoy sa ulo ng babae, napasigaw si Angie sa takot, na nagdulot ng matinding gulo sa loob ng silid-aralan. Natamba ang estudyante habang pinapatay ng guro ang apoy gamit ang fire extinguisher. Makalipas ang ilang sandali, kinausap ng principal ng paaralan si Margot kasama ang isang investigator na nakatuklas na ang numerong tumawag sa kanyang cellphone ay private, ibig sabihin ay hindi matutunton ang impormasyon nito. Nang mapagtanto na wala silang magagawa sa ngayon, pansamantalang itinigil ng mga lalaki ang investigasyon at pinaalis ang mga estudyante. Kinabukasan, nakaupo si Sid sa kanyang silid at naglalabas ng sama ng loob sa sarili, iniisip kung gaano siya kalalim na nahuhulog kay Angie. Sa sandaling iyon,
Napansin ng binata na naka-active na video call ang kanyang cellphone kay Angie, at labis siyang nalito dahil hindi niya alam ang numero ng babae. Kahit narinig ng dalaga ang mga sinabi ng binata tungkol sa kanya, normal lang ang kanyang kilos, at nagpa siya si Sid na yayain siya sa isang date. Pagkatapos nito, lalo pang nahiya ang binata at agad niyang tinapos ang tawag, na nagpakita ng kabuuang interface ng telepono. Dahil dito, natuklasan ni Sid na ang cellphone niya ang tumawag kay Margot noong nakaraang umaga, at nagsimula siyang mag-isip kung bakit nangyari iyon. Kalaunan sa klase, sinubukan ni Margot na humingi ng tawad kay Clemens sa nangyari, ngunit tumanggi ang babae na patawarin siya at patuloy siyang iniwasan. Hindi nagtagal, pinag-usapan ni Sid at Pierre ang tungkol sa misteryosong mga tawag sa telepono, at biglang binato ng guro ng chalk ang isa sa mga lalaki. Naiinis sa kanilang pag-uusap habang nagpapaliwanag siya, inutusan ng guro si Sid na sagutin ang isa sa mga tanong. Sa mismong sandaling iyon, ipinakita ng demonic phone ang sagot sa screen. Nang hindi nagdadalawang isip, sinabi ng binata ng malakas ang sagot. Dahil naniwala ang guro na ginamit ni Sid ang cellphone para mandaya, nagpa siya siyang itapon ito. Pagkatapos ng klase, tumakbo si Sid upang kunin muli ang device at namangha nang makita niyang wala man lang itong kahit isang gasgas. Kinagabihan, nagche-check ng mga test ang guro sa silid-aralan nang makatanggap siya ng tawag mula sa demonic phone, na nagdulot upang mapunta siya sa parang estado ng hypnosis. Kinabukasan, nagising si Sid at nakita ang isang hologram ng birthday cake sa harap niya, na ipinapakita ng kanyang cellphone. Tuwang-tuwa ang binata at hinaypan ang mga kandila sa kanyang imahinasyong cake, at natuwa siya sa espesyal na function ng kanyang telepono. Makalipas ang ilang minuto, pumunta ang binata sa bahay ni Pierre upang bisitahin ito, at sabay silang umalis. Papunta sa paaralan. Habang nasa biyahe, pinag-usapan ng dalawa ang mga espesyal na kakayahan ng demonic phone at nagpasya silang humingi ng tulong dito upang harapin ang kanilang professor, dahil ayaw nilang gugulin ang birthday ni Sid na nakakulong sa detention. Makalipas ang ilang segundo, kinontak ng device ang school secretary at ginamit ang teknolohiya nito upang baguhin ang boses ni Sid para magtunog na parang si Professor Mazzo. Nagawa ni Sid na may pawalang bisa ang kanyang detention at inutusan pa ang babae na palitan ang pagkain sa cafeteria ng mas masarap na menu. Nang mapagtanto na ang kanyang cellphone ay isang nakakagulat na mahiwagang bagay, labis na natuwa ang binata. Dahil sa kuryosidad, naisip ni Sid kung ano pa ang kayang gawin ng kanyang phone, at nagtungo ang mga kabataan sa skate shop ng lungsod. Doon ay naghiganti sila sa bastos na salesman na masama ang trato sa kanila gamit ang kapangyarihan ng infernal na cellphone. Pinagawa ng mga lalaki ang lalaki na gayahin ang iba't ibang uri ng hayop habang nagpapagulong-gulong ito sa loob ng tindahan, na sinisira ang lahat ng bagay sa paligid. Pagkatapos nito, umalis sina Sid at Pierre sa lugar na may dalang maraming shopping bags at napagtanto nilang mula ngayon ay maaari na nilang gawin ang kahit anong gusto nila. Kasabay nito, pumasok ang isa sa mga cleaning lady ng paaralan sa silid-aralan ng guro kung saan nakita niya ang lalaki na nakahiga sa sahig na may 12-dosenang piraso ng chalk sa kanyang bibig. Tinawag ng babae si Mazzo, na naging dahilan upang maglabas ang lalaki ng malakas na pagsabog ng chalk mula sa loob ng kanyang katawan, na lalo pang nagpatakot sa empleyada. Kalaunan, sa isang nightclub, ipinagpatuloy ng mga binata ang kanilang mga plano ng paghihiganti laban sa lahat ng taong nagkamali sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, hiniling ni Pierre sa kanyang kaibigan na pahiram ang cellphone dahil kailangan niya ng tulong sa isang problema ng kanyang pamilya. Ngunit hindi nagustuhan ni Sid ang ideya, at kahit anong pilit niyang ibigay ang telepono sa kaibigan, tila tumatanggi ang device na gumana. Naiinis, itinapon ni Pierre ang cellphone sa baso ng tubig at umalis, na nag-iwan kay Sid na galit at sama ang loob. Kinabukasan, muling nagkita ang magkaibigan at nagkabati tungkol sa nangyari. Ngunit biglang napansin ni Pierre na naglagay ang mga pasaway ng pekeng larawan ng kanyang ina sa pader ng gusali. Upang pigilan ang lahat sa patuloy na pagtingin dito, tumakbo ang binata upang alisin ito. Sa parehong sandali, ninakaw ng dalawang motorcyclist ang iPad ni Angie. Nang mapagtanto ang nangyari, agad na hinabol ni Sid ang mga kriminal gamit ang kanyang skateboard habang kasama si Angie. Kasabay nito, si Virgil, ang leader ng grupo ng mga pasaway, ay nagpasya ring tulungan si Angie at sumakay sa kanyang sasakyan upang hulihin ang mga bandido. Sa gitna ng habulan, muntik nang mabangga sina Sid at Angie ng mga sasakyan sa kalsada. Dahil sa pagkaantala na iyon, naunahan sila ng grupo ng mga kabataan.
Kaya nagpa siya ang binata na dumaan sa shortcut upang mapalibutan ang mga magnanakaw, habang si Virgil ay papalapit ng papalapit sa kanila gamit ang kanyang sasakyan. Ngunit bago pa nila magawa iyon, isa sa mga pasaway ang nakatanggap ng tawag mula sa cellphone ni Sid, na nagutos sa kanya na ilagay ang kanyang mga kamay sa manibela upang magdulot ng banggaan sa sasakyan. Dahil dito, naaksidente ang grupo sa isang construction site at nabalot sila ng semento. Hindi nagtagal, naabutan ni Sid at Angie ang mga kriminal. Galit na sinimulang bugbugin ng babae ang isa sa kanila, agad namang dumating ang mga pulis upang pigilan ang gulo. Mabilis na sinabi ni Sid na ang dalawang iyon ay mga magnanakaw. Sinubukan ng mga lalaki na tumakas at hinabol sila ng mga pulis, habang nagpa siya ang squad commander na palayain ang mga kabataang nakabawi ng iPod ni Angie. Kinabukasan, sinubukan ni Pierre na kumbansihin ang kanyang kaibigan na itapon na ang infernal na cellphone, sinasabing mas dumarami na ang mga nagiging biktima nito. Ngunit wala itong pakialam kay Sid. Upang ipakita kung gaano kahanga-hanga ang phone, tinawagan niya ang kanyang history teacher at ginamit ang kapangyarihan nitong hypnosis upang makuha ang mga sagot para sa susunod na test. Namangha si Pierre sa ginawa niya. Habang papalabas sila, nahuli sina Sid at Pierre ni Virgil at ng iba pang kabataan na nakikinig pala sa kanilang usapan. Dahil gusto nilang makuha ang mga sagot na nakuha ni Sid mula sa professor, pinilit ni Virgil ang binata na magsalita. Sinuportahan pa siya ni Clemens, na nagsabing nangako ang binata na ibibigay ang mga sagot kay Angie. Pagkatapos nito, umalis ang grupo ng mga kabataan at nagpatuloy ang mga estudyante sa pagkuha ng test, kung saan ang guro ay nakasuot ng nakakahiya na damit dahil sa hypnosis ni Sid. Sa pagtatapos ng araw, nag-usap sina Sid at Angie sa courtyard at lalo silang naging malapit sa isa't isa. Dahil masaya sa kasama ng binata, inimbitahan siya ni Angie na manood ng sine. Sa sobrang tuwa sa imbitasyon, agad itong tinanggap ng binata nang walang pag-aalinlangan. Habang naghahanda para sa kanilang date, nagpa siya siyang tanggalin ang kanyang braces upang mas maging kumpiyansa sa kanyang itsura. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Pierre sa bahay ng kanyang kaibigan at pinaalalahanan siya na ngayong gabi ang malaking concert ng AC/DC na pupuntahan nila. Ngunit sinabi ni Sid na hindi siya makakasama dahil may date siya kay Angie. Nang marinig ito, labis na nadismaya si Pierre at sinabing parang hindi na niya kilala ang kanyang kaibigan dahil hindi pa niya ito kailanman nakita na kumilos ng ganoon. Sa kabila ng lahat ng paratang na iyon, nanatiling matatag si Sid sa kanyang desisyon at sinabi na matagal na silang magkaiba ng ugali. Sumagot naman si Pierre na ang kanyang pamilya ay may sarili ring mga problema, at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit lagi silang nagtutulungan dahil pareho nilang pinagdaraanan ang parehong mga paghihirap. Pagkatapos nito, umalis ang binata at kahit nalulungkot si Sid sa kanilang pagtatalo, ipinagpatuloy pa rin niya ang paghahanda para sa kanyang date. Bago umalis, kinausap ng binata ang kanyang ina, na nagsabi na nakatanggap siya ng gantimpala sa kanyang trabaho dahil kinilala ang kanyang mahabang panahon ng dedikasyon. Natuwa si Sid sa balitang ito at nagpaalam sa kanyang ina, na umaasang magiging hindi malilimutan ang date ng kanyang anak kay Angie. Habang pababa siya ng hagdan, pinigilan siya ng batang inaalagaan ng kanyang ina, na humawak sa kanyang suit jacket at humiling na makipaglaro sa kanya. Nang mapansin ni Sid na puno ng tsokolate ang mga kamay ng bata, nagalit siya at sinigawan itong lubayan siya. Sa sandaling iyon, tinanong ng ina ng bata kung pumayag ba ang kanyang boss na mag-leave siya ngayong gabi, ngunit sumagot si Sid na wala siyang pakialam at sumigaw na kung hindi ito pumayag ay dapat na lang itong mawala. Ang hindi niya alam, narinig ng kanyang infernal na cellphone ang kanyang sinabi at ang kanyang boss sa diner ay nakatanggap ng tawag. Pagkasagot pa lamang ng tawag, pumasok ang chef sa estado ng hypnosis at nagpunta sa kusina kung saan naglagay siya ng iba't ibang sangkap sa paligid ng kanyang ulo. Kaagad pagkatapos nito, naglakad ang boss papunta sa deep fryer at inilubog ang kanyang ulo roon, dahilan upang sumigaw sa takot ang lahat habang bumagsak ang lalaki sa sahig na wala ng buhay. Kalaunan, dumating si Sid sa bahay ni Angie at labis siyang natuwa nang malaman na ang kanyang kadate ay anak pala ni Mike Bullet, isa sa pinakasikat na skateboarder sa buong mundo. Pagkatapos nito, nagtungo ang dalawa sa kanilang date sakay ng isang sports car na binili ni Sid sa tulong ng kanyang infernal na phone. Habang naglalakbay sa lungsod, nadaanan ng mga kabataan ang sasakyan ni Virgil at nakilala nila ito bilang kotse na ninakaw mula sa kanilang ama. Nagalit ang mga pasaway at nagpasya silang habulin ang mga kabataan. Sa loob ng sinehan, nanunood sina Sid at Angie ng isang horror film, ngunit sa sandaling iyon napagtanto ng binata na naiwan niya ang kanyang phone sa kotse. Mabilis na tumakbo si Sid upang kunin ito,
ngunit inatake siya ni Virgil at ng kanyang mga kaibigan, at nabawi nila ang sasakyan habang nakahiga ang binata sa lupa. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang binata kay Angie sa sinehan at sinabi ang nangyari. Inaamin na nagpapanggap lamang siyang mayaman upang mapabilib siya. Ngunit sinabi ni Angie na hindi naman talaga mahalaga sa kanya ang mga ganoong bagay at ipinakita niyang gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang kanilang date ni Sid. Kaya ipinagpatuloy ng dalawang kabataan ang panonood ng pelikula, habang sinusubukan ng binata na huwag mag-alala kahit hindi pa niya nababawi ang kanyang infernal na phone. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ipinagdiriwang ni Virgil at ng iba pa ang pagbawi nila sa ninakaw na sasakyan. Sa sandaling iyon, napansin ni Franklin, isa sa mga kabataan, na may tumatawag sa cellphone ni Sid at nagpasya siyang sagutin ito upang lalo pang guluhin ang buhay ng binata. Ngunit isa lamang pala itong hypnosis mula sa demonic device, na kumontrol sa kanyang isipan at nagudyok sa kanya na tumalon palabas ng kotse. Dahil dito, nahulog si Franklin sa gitna ng kalsada, at bago pa siya makabangon upang makaalis, nabangga siya ng isang truck at tuluyang namatay. Malayo roon, lumabas sina Sid at Angie sa sinehan matapos ang pelikula. Ngunit bago pa sila makaalis, hinarang sila ng dalawang pulis at dinala sa police station. Nang makita muli si Sid, nagalit si Virgil at ang kanyang kaibigang si David at inakusahan siya na responsable sa lahat ng kaguluhan sa lungsod. Upang maiwasan na lumala ang sitwasyon, nagpasya ang mga pulis na palayain ang mga pasaway, at sinimulan ng opisyal na tanungin si Sid tungkol sa ninakaw na sasakyan. Bukod pa rito, tinanong din ng lalaki kung paano nakokontrol ng binata ang napakaraming tao. Ngunit bago pa niya marinig ang buong pahayag, nakatanggap ang opisyal ng tawag sa telepono sa kanyang mesa. Nang sagutin niya ito, pumasok din siya sa estado ng hypnosis tulad ng iba at sinira ang mga papeles ng investigasyon. Kaagad pagkatapos nito, pinalaya ng lalaki ang magkasintahan ng walang parusa. Habang naglalakad sila papunta sa labasan, narinig ni Sid ang mga pulis na nag-uusap tungkol sa aksidente na ikinamatay ng kanyang boss. Nang mapagtanto niya na ang cellphone ang responsable sa pagkamatay ng ilang taong konektado sa kanyang buhay, nagsimula siyang matakot at nagpasya siyang magpaalam muna kay Angie upang agad na ayusin ang problema. Sinubukan ni Sid na sirain ang demonic device, ngunit walang gumana. Kaya nakaisip siya ng bagong plano at nagpunta sa mga catacomb kung saan itinapon niya ang device sa isang balon na higit sa 160 meters ang lalim. Kinabukasan, naghintay si Angie hanggang sa makaalis ang kanyang mga magulang sa kanilang biyahe at bumaba sa basement upang makipagkita sa kanyang grupo ng mga kaibigan para imbestigahan kung paano nangyayari ang mga pag-atake. Sa pagtipon ng lahat ng impormasyong mayroon sila, napagtanto ng mga kabataan na maaaring kumikilos ang phone ng mag-isa at si Sid ay isa lamang bihag ng kapangyarihan nito. Malayo roon, binisita si Sid ng grupo ng mga excavator na nagsabing nakuha nila ang cellphone na nawala ng binata noong nakaraang gabi. Kahit ayaw na niyang guluhin pa ng bagay na iyon ang kanyang buhay, ayaw din niyang ilagay sa panganib ang mga lalaki kaya kinuha niya muli ang phone. Dumating si Pierre at gumaan ang loob ni Sid nang mapansin niyang hindi nagalit ang kanyang kaibigan sa kanya, dahil napagtanto nitong ang tunay na may kasalanan sa lahat ng ito ay ang infernal na telepono. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone. Sa paghahanap ng paraan upang tuluyang sirain ang bagay na iyon, naghanda ang mga kabataan upang sagutin ang tawag. Hiniling ni Sid kay Pierre na hampasin ang device gamit ang vase kung sakaling magsimula siyang kumilos ng kakaiba. Kahit gaano pa niya subukang kumbansihin ang demonic cellphone na ayaw na niyang ipagpatuloy ang ganitong buhay, tumanggi ang masamang entidad na umalis at sinabi pa na mas madali niyang magugustuhan ito kung wala na siyang ibang taong mamahalin. Pagkatapos nito, natapos ang tawag at wala namang kakaibang naramdaman si Sid. Ngunit kinabahan si Pierre at bigla niyang hinampas ang kanyang kaibigan, dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Sa bahay ni Angie, nagsimulang tumunog ang telepono at mabilis itong sinagot ni Clemency, na agad namang napaiyak ng paulit-ulit. Ngunit isa lamang pala itong biro ng babae, na nagsabing ang tumawag ay ang ina ng kanyang kaibigan at pinapakuha lamang ang kawali sa ibabaw ng kalan. Makalipas ang ilang minuto, nagtipon ang grupo sa kusina upang ipagpatuloy ang kanilang usapan. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap si Margot ng tawag mula sa kanyang ina. Ang problema, isa lamang pala itong pekeng tawag na ginawa mula sa infernal na phone. At matapos niyang ibigay ang kanyang cellphone kay Virgil, nagsimula ang babae na kumuha ng mga kutsilyo mula sa mga drawer at paulit-ulit na sinaksak ang sarili sa katawan. Dahil sa eksenang iyon, labis na natakot ang lahat.
Sa kabila ng sakit, patuloy na sinasaktan ni Margot ang sarili hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig na wala ng buhay sa harap ng kanyang mga kaibigan. Kaagad pagkatapos nito, kinuha ni Virgil ang kumukulong kaldero at ibinato ito kay Clemens, na agad na namatay dahil sa napakataas na temperatura, at naging parang estatwang resin ang kanyang katawan. Sa matinding takot, hinampas ni David si Virgil gamit ang isang kawali. At dahil sa sunod-sunod na hampas, tuluyan ding namatay ang binata. Matapos masaksihan ang nakakatakot na pangyayaring iyon, nabigla si Angie at narinig niyang tumutunog ang kanyang phone. Ngunit bago pa niya ito masagot, ninakaw ito ng kanyang aso, na tila napasukan ng boses mula sa device. Habang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang kaibigan na masaktan. Lumapit si David upang pakalmeyan ang hayop, ngunit nabigo siya, kaya't mariing inatake siya ng aso. Natakot si Angie at tumakbo sa ikalawang palapag kung saan siya nagtago upang umiwas sa mga atake ng aso. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Sid at Pierre sa bahay ng babae kung saan siya inaatake ng kanyang ina. Upang iligtas siya, pinukpok ng dalawa ang babae gamit ang kanilang mga skateboard. Pagkatapos noon, nagtungo ang grupo sa Artisal Press ng pamilya upang sirain ang device, ngunit naharang sila ni Virgil, na ibinunyag na siya ang pumatay sa aso ng pamilya. Mabilis na kumilos si Sid upang pigilan ang binata at maiwasang masaktan ang sinuman. Habang tumatakbo sina Pierre at Angie patungo sa press, hinarap ni Sid at Virgil ang isa't isa. Ang problema, kailangan ng password upang ma-activate ang device. Habang sinusubukan nilang hulaan ang salita, patuloy na kinokontra ni Sid si Virgil, na kumuha ng chainsaw upang atakihin siya. Matapos ang ilang pagtatangka, nagawa ng dalawa na i-activate ang makina. Habang pinipiga ang cellphone, gumawa ng maneuver si Sid upang ma-deviate ang hampas ni Virgil, na tumama sa elektrikal na bahagi ng mesa. Dahil dito, na-discharge si Sid. Napansin ni Sid na kahit durog na ang phone, patuloy pa rin itong gumagana. Kaya, tumakbo ang grupo patungo sa paaralan upang humingi ng tulong sa guro upang sirain ang device gamit ang mga kemikal. Ngunit muling na-recover ang cellphone at kinontrol ang principal, na pinilit ang guro na sagutin ang tawag. Galit na ginulpi ni Angie ang lalaki gamit ang kanyang skateboard, ngunit huli na, at napilitan siyang inumin ang isa sa mga laboratory vial, na nagdulot ng pagkasira ng kanyang katawan. Makalipas ito, nakatagpo ang tatlo ng isang pulutong ng mga taong pinasukan ng boses mula sa device, kaya tumakas sila upang umiwas sa panganib. Napalibutan na ang paaralan, kaya nagpasya ang mga estudyante na ikandado ang kanilang sarili sa laboratorio kung saan plano nilang i-freeze ang phone gamit ang liquid nitrogen. Sa sandaling iyon, nagising ang direktor at sinubukang pigilan ang grupo habang ang hukbo ng mga pinasukan na tao ay winasak ang mga pintuan at bintana, at nakapasok sa lugar. Sa kabila ng pagsisikap ni Angie na isawsaw ang device sa nitrogen tank, naharang siya ng direktor, na sinira ang kanyang sariling braso sa pagtatangkang alisin ang phone. Nagsimula ang lahat ng pinasukan na individual na atakihin ang mga estudyante, at sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Pierre na mabawi ang infernal na cellphone. Itinapon ni Sid ang tangke sa kanyang kaibigan, ngunit may cellphone si Pierre na malapit sa kanyang tainga kung saan narinig niya ang demonic na boses na sinusubukang kontrolin siya. Sa kabila nito, nanag ang kanyang determinasyon at nagawa niyang i-freeze ang phone, na namatay sa loob ng ilang segundo. Makalipas ang ilang sandali, nagising ang tatlo sa gitna ng bundok ng mga katawan ng pinasukan, at tinanong ni Sid kung paano nagawa iyon ni Pierre. Sagot ng binata, buong oras niyang sinuot ang ear protectors. Naiintindihan na nila na nalampasan na nila ang sumpa ng demonic na cellphone, niyakap nila ang isa't isa ng masaya. Makalipas ang ilang araw, naglakbay ang tatlo sa ibabaw ng karagatan sa isang barko at nagpasya na ilabas ang nitrogen tank sa tubig upang matiyak na walang ibang tao ang masasaktan sa kamay ng infernal na telepono. Kaya, ano sa tingin mo ang pelikulang ito? Iwanan mo sa mga komento sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Suzette Gonzalez, Cas Elijah, Akari Sato from BGC, Archie Kente from Kalibo Aklan, Jeffrey Bore from Cebu City, Mark Miguel from Baliwag Bulacan, Miller Liwag from Pasig, Napoleon Dictado from Pandacan Manila, Ryzen Atiliero from Manila Tondo, Rosalie Bernal from Bagong Silang Caloocan City, at Simsevi from Riyadh. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.